Hi guys, welcome back to our channel, and this is Ron from Stories by Ron, and this video for today is gonna be special because this is a Father's Day special, and I have a special guest. Of course, special guest. I have my dad over here. Give him a round of applause. There you go. So the reason why he's my guest is I'm planning to interview someone before for Father's Day special, but I realized na bakit hindi yung dad ko. Anyways, if you don't understand Tagalog, swipe up. Okay, I'm gonna speak Tagalog in this video. Okay pa. Hello. Hello. Salamat sa time. Okay, malinaw naman yung boses ko, no? Malinaw naman. Okay? So, itong Father's Day special na to, hindi ako magfo-focus sa akin. Magfo-focus ako sa inyo. Okay? So, ito wala akong binigay. Gusto ko fresh yung sagot nyo sa akin. Hindi to scripted. Tawag dito kasi gusto ko marinig yung storya ng kasi For real? yeah. So, simulan mo. Bago ko pumunta sa storya nyo bilang ama sa akin, pupunta muna ako bilang anak kay ama. Okay? So, ngayon, ang gusto kong magsimulang tanong, kasi syempre nakikwento nyo sa amin nung bata kami na si ama or yung tatay nyo hindi naging mabuting, I don't know kung naging mabuting ama ba sa inyo or naging mabuting example. Sabi nyo kasi, based sa pag-uusap natin, is kahit na ganun nangyari sa inyo, hindi kayo magtatanim ng sama ng loob. Pero bago tayo pumunta dun, gusto ko munang tanungin, anong klase bang ama yung father nyo sa inyo? Sa akin, siguro good. Pero siyempre as in parang family father, hindi siguro sa akin, siguro 50-50. 50-50. Paano nyo nasabing 50-50? Paano ba siya growing up? Ang experience ko sa kanya, hindi namin siya yung connection namin hindi yung araw-araw namin siya nakikita. Bihira namin siya makita simula nung pagkabata namin. As in, salat kami hindi naman sa pagmamahal, pero yung makapiling siya ng makalaro o makabanding, wala yun. So, bago tayo pumunta doon, ano bang klase siyang ama sa inyo? Mahigpit ba siya? Malambing? Binibigay yung mga gusto nyo? Paano siya? Sa mabait siguro, mabait. As in, bilang ama, mabait sa amin. Ang nakikita ko kasi, hindi siya, wala namang perfectong ama o father. Pero yung ano niya sa amin, as in, para sa pamilya, parang hati kasi more on siya, kaibigan, merong politics, barkada, kamag-anak. So, yung focus niya, hindi talaga, kahit 50%, parang wala yung focus niya sa amin. Hindi katulad ng ibang tatay, na talagang 100% nakapokus sa pamilya, nakapokus sa kinabukasan ng mga anak. Yes. And then, nakapokus sa asawa. Yun ang wala sa tatay ko. Pero, as in, a good people o Good person. Good person, kumpleto siya. As in, marunong siyang makisama, nire-respeto siya ng mga tao. As in, good person na sinasabi mo. Kumpleto siya ron. Pero as in a good husband, hindi niya siguro nagampanan ng gusto. Okay. Para sa pamilya. Okay. Pero ano siya, kumbaga, good father sa mga anak, pero being good husband, iba siya. Okay. Pero buti na mention niyo yun kasi hindi kasi natin pwedeng paghiwalayin yun eh. Kasi bilang ama, kailangan mo maging good husband and kailangan mo rin maging mabuting ama. Now, ano yung pinaka funniest moment nyo ni ama? Funniest moment nyo na hindi nyo makalimutan? I remember yung ang hindi ko makakalimutan, yung kinuwento ko sa'yo, na yung fighting namin sa Tondo. Oo. Yung
may bingguhan sa labas, nagbibingo ako, nakaupo kami sa square then yung one guy, kinuha yung pambingo, yung Panghalo? bonggila ba yon? Oo. Bolilyo. Tapos, kinuha niya and then, ibinatok sa ulo ko. So, tumayo ako, di ba? Tumayo ako. And then, nung siyang umupo, siyempre, nandun yung gigil ko. Sinapa ko siya. Oo. Pagsapa ko sa kanya, natumba siya doon sa upuan. Siyempre, maliit pa ako, malaki siya. Oo. Tumakbo ako. Pagtakbo ko, nakatuyo yung si Ama doon sa may gilid nung arkilahan ng comics. Sumigaw ako sa kanya na eto, susuntukin ako. Oo. Pagdaan sa harap niya, sinapak niya yung guy. Oo. So yung guy, umuwi, nagtatakbo. 7 brother pala yun. Oo. Pera yung tatay. So hinakot niya lahat yun, may daladalang yantok. Oo. So nakita ko yon, and then tumakbo ako sa loob. Sabi ko, ayan na, sabi ko sa kay Ama, ayan na sila. Oo. Tumakbo kami sa gilid ng bahay, pumasok ako sa loob. Initsahan ko siya ng hunting knife. Oo. Tigisa kami ng kutsilyo. So napapalibutan kami ng mga guys na may mga yantok. Ayun, naghahamunan, and then wala naman nangyari na sinawat din ng mga tao. Oo. Pero kung natuloy, malaking disgrasya yon. Mga bagay ba kayo na regret na hindi nyo ginawa na ginawa ni Ama? Parang ganon. May ganon ba kayong mga bagay na pag kayo nagkaanak, hindi ko gagawin to? Yung mga ganon. Yung pangarap ko sa mga anak. Kasi ang pangarap ko sa mga anak, kaya kami ni mama mo, nagkalayo, kasi nag-abroad ako, di ba? Kasi ang pangarap ko sa mga anak ko, lahat makapag-abroad, lahat makatapos. Kasi ako, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil sa kahirapan. So, kaya nung makatapos kayong lahat, so parang over na ako noon. Sabi ko, okay na ako siguro. Kasi sa totoo lang, naranasan ko yung hindi naman takot yung parang kaba na sana malakas pa ako, sana makapagtrabaho pa ako kasi meron pa ako nag-aaral na anak. Okay. Pero nung sabi ko nga parang biro lang na anong may kanya-kanya na kayong buhay, kaya nyo nang buhay yung sarili nyo. Sabi ko nga kay mama, ay pwede na mawala din, pwede na ring mategi. Parang ganun. Mategi. Oo, parang ganun. Kasi nga, hindi na ako kakabahan na yung magiging buhay nyo, hindi nyo kaya. Kasi kaya nyo na Oo nga. So yun lang naman, siguro lahat naman ng father, ganun lang ang pangarap Okay. Alam ko noon, nag-abroad kayo di ba? Lagi kong sinasabi sa mga vlog ko to na I grow up, wala kayo sa tabi ko kasi nga lagi kayo nasa abroad and of course to provide. Ngayon kasi ako nasa Amerika ako ngayon and kung ako lang nasa ibang bansa, mahirap talaga. It's a big sacrifice. Ano yung bagay na naisip nyo na ay kailangan ko mag-abroad, kailangan ko silang iwanan? Advance kasi ako anak alam ko na hindi sasapat, hindi ko maibigay ang gusto nyo kung dito ako magtatrabaho. As in, hindi, kasi pangarap ni mama noon na gusto niya mapag-aral kayo sa magandang klase ng eskwelahan. Kasi experience niya na yung eskwelahan na hindi kilala. So, sabi ko nga sa kanya, nag-usap kami na kailangan mag-abroad ako. Hindi pwedeng wala. Kasi nag-abroad ako noon, di ba? And then bumalik ako. Nagtrabaho ako sa hotel. So, kapos talaga. So, kasi nag-heritage ako noon nung umuwi ako nag 5 years ako So, hindi sapat, lalo na nung pinanganak noong 1995. Kasi gusto kong ma-deep dive yung pag-a-abroad nyo Gusto kong ma-deep dive yun. Kasi, honestly kung ako, it's so hard to say yes sa ganong opportunity. Lalo mapapalayo. Kasi isusugal mo, pwede kayong maghiwalay, pwede mawala yung pamilya mo. Diba, uso yung panahon yung mga massacre Noong 90s usong-uso yan. May na-massacre yung pamilya, tapos wala namang internet. Lahat sulat. So, ang yung nasa abroad na kayo nun, ano yung mga bagay na iniisip nyo? May mga time naman na, ay gusto ko na talagang umuwi, hindi ko na kaya.
Dahil that time, pumapasok sa isip ko yon. Tatalunin nyo ng kung may pangarap ka sa pamilya mo, ilalaban mo eh. Kasi, nandun makipag-away ako. Mahirap kasi makisama sa ibang lahi. Nandun makipag-away ako, nandun na, minsan, katulad nung seaman ako, di ba? Bago ako, and then, yung unang sinukuan ko doon, yung sisig ba, yung sa barko, yung alon. So, 1 week na, hindi pa rin ako makapagtrabaho ng maayos kasi every 10 minutes, yung mukha ko nandun sa basurahan. Sumusuka ako. Oh, wow. So, dumating yung point na ayoko na magtrabaho, nandun ako sa kwarto. Pinasok ako ng FMB manager. Sabi sa akin, Tony, you want to work? If you don't want to work, I send you home. So, sabi sa akin ng FMB manager. Sabi ko sa kanya, okay, send me home. Tapos doon, hindi naman niya ako pinauwi. And then, later on, yung homesick, wala sa akin yun nung Yun uli. nga, okay naman. Yung homesick, pag inisip mo yung homesick, uuwi ka ng Pilipinas, anong mangyayari sa'yo? Wala kang trabaho, magtsatsaga ka ulit, magkatrabaho ka mo, kaya lang, iniisip ko na, sabi ko, ano magiging buhay nyo? Anong trabaho nyo? Baka na si Batman. O, di ba? Parang ganun. Hindi ako ganun. Okay. So, I mean, nagang nag-ahid di bali kayo. kami ni Mama mag-sacrifice, wag lang yung mga anak ko. Kasi kami, patanda na kami, paedad na kami. So, I mean, at ayoko rin na, kasi alam mo naman dito sa atin, pag wala ka, lalo na sa mga school kayo, lalait-laitin kayo. Kasi naranasan ko rin noon ng high school ako. Nag-aaral ako ng high school. Ang baon ko, piso. Hindi ako makabili ng lunch. So, parang ayokong maranasan yun. So, yung mga bagay na noon, nung mga bata kayo, yung mga hirap, ayaw nyo maranasan ng mga anak nyo. Hindi, gusto kong maranasan nyo yung malaman nyo yung hirap, pero ayoko maranasan nyo. Gusto kong malaman nyo kung gaano kahirap mabuhay, kumita ng pera. Kaya kung natatandaan nyo, lagi ko sinasabi sa inyo nung high school pa kayo, after 5 years, after 10 years, asan ka na? Anong goal mo? Ayun, kasi experience ko na kasi. Ito yung next na tanong ko sa inyo. Bilang nag-OFW kayo, ano yung mga bagay na kung ibabalik natin yung panahon, mag-a-abroad pa rin ba kayo? Or ano yung mga bagay na parang pinagsisihan nyo, like effect pag nag-abroad ka? Ang unang-una, di ba, malayo ka sa pamilya, sa asawa mo. Katulad nyo, nakikita ko lang kayo every 1 year. So, yun ang pinakamahirap kasi unang-una, katulad nyo, mga kapatid mo, babae. So, hindi mo alam yung mangyayari. Iba kasi pag may father sa pamilya. Pag may father sa pamilya, iba yung ano ng mga anak sa tatay. Sabihin na natin, iba yung tingin nila. As in, mas respetado nila yung tatay. I mean, mas takot sila sa tatay kaysa nanay. Siguro hindi man tatanong sa mga anak nyo, mga anak, naging anong klase ba akong ama sa inyo? Ako personally as anak, kaya nga Father's Day special to, tinanong ko pumunta muna tayo kay ama, pumunta ako ngayon sa inyo. Ngayon pupunta naman ako sa akin. Okay? Kasi gusto kong malaman kung saan kayo nanggagaling, gusto kong malaman kasi syempre, papunta pa lang ako pabalik na kayo 'di ba? So ngayon, kasi naka-line up to ito na yung exciting part. Segment naman na to, gusto kong i-share naman sa inyo kung ano kayo naging klaseng ama sa akin. Ayan, okay? So, number 1, first, gusto kong mag-thank you kasi, alam mo yun, kung ano man ako ngayon, sa ano yung mga nararanasan ko ngayon, it is because of you. Because mama, pero malaking factor kasi naniniwala ako sa kasapiyang na ang isang ina, hindi ka kayang turuan para maging isang ama or maging tunay na lalaki. Tama? Siyempre.
ang kahit mga anak kong babae, hindi ko pwedeng turuan sila maging ina. Dahil lalaki ako eh. Ang matuturo ko lang is ano yung mga ugali ng mga kalalakihan pag may nanliligaw na sa'yo. Alam mo yun, mga karakteristik na kailangan nyo mag-ingat, kailangan yung ganito. Ngayon, bilang ama sa akin, no, isa sa mga tumatak sa akin is yung, kasi wala naman ako memories masyado dahil nga nag-a-abroad kayo. And noon, na iniisip ko noon, ang nasa isip ko, iniiwan nyo kami. Diba? Kasi wala naman dumadating pera sa akin eh. Dumadating kay manager. So hindi ko alam kung, alam ko lang na mamasyal kayo. Yun ang nasa isip ko. Alam, pag nakakita ko ng may mga snow or mga nakakakita ko ng ibang bansa, parang, ay siguro ang sayo ni Papa doon, nagmamasyal. Yun ang nasa isip ko before. Okay? Now, growing up, tawag dito, alam niya, lagi akong umiiyak sa airport. Kasi, ang tawag dito, na kahit ilang beses na kayong umalis, never ko kayong nakitang never ko nakitang umiyak sa airport pag magbababay kayo. And sabi ko, lagi ko tinatanong si mama na, sabi ko, umiyak ba si Papa? Parang wala siyang paki. sabi ni mama sa akin, pag nasa aeroplano na, Papa mo, pag siya na mag-isa, umiiyak yan. Hindi lang niya pinapakita sa inyo kasi ayaw niyang makita niyo siyang na mahina, yung alam niyo na. So, ngayon, Halos lahat ng simanak, ganun. I know. Exactly. Mahirap, di ba? Mahirap. Now, ngayon, bilang ama, alam mo, na-realize ko din na, na-realize ko lang lately siguro nung nag-asawa na ako, yung nung kumikita na ako ng sarili kong pera. Sa Pilipinas pa ako noon kumikita na ako ng sarili kong pera, and na-realize ko na kaya pala na ganun pala yung hindi lang dahil gusto mong mamasyal is yung sacrifices mo. Kasi kung magtatrabaho ka lang Manila, uwi ka ng bahay, okay lang yun makikita mo yung mga anak mo Pero yung nasa ibang bansa ka, tapos may pagkakataon na gusto mo silang makita, so wala kang magawa. Hindi Alam mo mo yan, alam yun, minsan nasa labas kami, di ba? Parang iniisip namin na, nagbibiro kami mga seaman. Pare, di ba sa ka na uwi? Si Amos ka na uwi? Ayun, bakla raw, sakay ka na ng jeep. Ganun kami minsan, nagbibiro kami. Pero yun nga, at tawag dito, talagang na-realize ko kasi talagang naging maayos yung buhay namin growing up. Alam mo yan? Siguro isa sa mga gusto kong mababalikan ko, sana, alam mo, marami tayong, at tawag dito, sana marami tayong memories pero it's okay. Kasi kaya, kung nakikita nyo naman ngayon, pag nagpupunta kayo dito, I try my best to spoil you. Kaya ni mama. Kasi, ang mentality ko, hindi ko alam kung hanggang kailan na lang kayo. I mean, hindi ko alam kung next week, next year, I don't know, kung magkikita pa tayo. Ang gusto ko, ang lagi sinasabi kay Janelle, tinatanong niya, bakit pa parang sila Papa parang grabe mo spoil kaya kasi di naman namin ginagawa rin, di naman normal sa kanila. And sabi ko lang is, I try to recreate yung mga memories na hindi natin nagawa noon, like nagpa-firing tayo, nakakapag-bowling. Kasi yun yung yun yung na-miss ko talaga. In spite of that, kaya sabi nyo nga lagi sa akin, anak, maswerte ka. Yung mga anak mo, kasama mo sa bahay. Nakikita mo silang lumalaki. And na-realize ko, oo nga makukulit sila, pero kasama ko sila, nag-guide ko sila nagigets nyo. So, ngayon, bilang ama sa akin, bilang ama sa akin, actually, ina-idol ko kayo. Kasi, yung pag-abroad nyo palang, it's imaginable. Hindi ko alam kung kaya ko. Hanga rin naman ako kay mama kasi mahirap yung long distance talaga, syempre. Totoo yun. Naalagaan kami ni mama talaga ng hindi kami nagutom, hindi kami nawalan ng kuryente, di ba? Actually, diyan kami nagtatalo ni mama. Sabi niya kasi parang homesick siya. Siya homesick. Sabi ko, ma,
dapat hindi ka ma-homesick kasi kasama mo yung mga bata. Oo. Ako nag-iisa rito. Totoo. Wala That's akong true. pamilya. Oo. Wala akong kamag-anak. Kaibigan meron pero wala. That's Walang true. pamilya. It's true. Nako-homesick ako, hindi ko na sinasabi sa kanya. Oo. So, pinapalakas ko yung loob niya na dapat hindi ka ma-homesick. Tama naman. Kasi talagang ang tagal nyo rin Kasi- talaga nag-abroad eh. Sa totoo lang, dapat hindi niya sinasabi sa akin yun kasi nangihina ako pagka Oo. ganun eh. Oo, totoo Dapat naman. pinapalakas niya yung loob ko. Tulad ng tanong ko kanina, ano yung mga bagay na gusto kong dalin ngayong tatay na rin ako? Siguro yung mga bagay na gusto kong dalin pa yung ano eh. Number one, yung sinasabi nyo sa akin growing up na after 5 years, ano ka? After 10 years, ano ka? Yun yung isang bagay na tumatak talaga sa akin na bawat desisyon, either negosyo man yan, big decision, isa ka rin sa rason na bakit ako nandito ngayon sa US. Remember, maglo-long distance kami ni Janelle nun. Tapos, sabi niya sa akin, Ron, saglit lang yan. 2 taon lang yan. After nyan, pag nasa Amerika ka na, madali, okay na yung buhay mo. Yun ang sabi niya sa akin nun. And ako, sinacrifice ko, kasi sabi ko, okay, bata pa naman ako, so sinubukan ko. And isa pa sa mga dadaling ko rin is yung pagiging walang arte sa trabaho. Yung lahat ng pwede mong pasukan, pwede mong gawing side income, hindi ka magiging... At alam ko, naranasan mo yan na. Yeah. Kasi alam mo sa totoo lang, Oo. nung nakita kita nagpe-FedEx, nakahawa ako sa iyo nun. Oo. Wala eh. Ganun Yung- talaga eh. Di ba? Tapos nag-construction ka din dyan. O yun ang sinasabi ko na naranasan mo kung gaano kahirap kumita ng pera. Yeah. Actually, lalo yung tatalong ka sa ibang bansa. Pero, ito yung gusto kong maipromise sa inyo, okay? Bilang anak nyo, marami pa tayong gagawing memories na mababalik pa kayo dito and marami pa tayong papasyalan and yung mga pangako ko sa inyo na gusto nyong makuha. I'll try my best, even though may sarili na akong pamilya, I'll try my best to give it to you and sa mama. Kasi gusto ko kayong makitang masaya hanggang malakas pa kayo. Kasi ayokong dumating yung panahon na mahina na kayo, tapos hindi na kayo makapasyal, hindi na kayo makagala, hindi nyo na ma-enjoy yung mga bagay na maibibigay ko pa sa inyo. So, yun yung mga siguro ipapangako ko sa inyo. And of course, yung nakaraang segment ko, kung napanood nyo yun, yung Mother's Day, namatay yung mother nung in-interview ko. Di ba namatay yung mother niya? And re-regret niya, ang sabi niya, habang nabubuhay pa yung parents nyo, kamustahin nyo, sabihan nyo na I love you, kausapin nyo everyday, kasi hindi nyo alam kung hanggang kailan na lang eh. Tama ba? So, ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na narinig nyo na I love you so much, mahal ko kayo ni mama, and I'll do everything na hanggat kaya ko na yung mga needs nyo, health, or gusto ko kayo ma-spoil eh. Minsan nag-uusap kami mag-asawa na parang hindi ko obligasyon yun eh. Pero gusto kong masuklian yung sacrifices nyo, especially mag-asawa kayo, or kayo na lang, alam niyo yun, na gusto kong maibalik sa mga kasi kahit anong gawin ko, hindi ko mababayaran ng sakto eh. Gets nyo? Yung mga pinanggastos nyo, yung mga oras na nilaan nyo, sakripisyo, hindi ko kayang ibalik yun eh. Pero as a thing na ako naman ngayon, yung may kayang may lakas, may kayang magregalo, kayang magbigay. Kumbaga, siguro peak ng career ko ngayon. 'Di ba? So, isa rin kasi kaysa naniwala sa akin kung ano yung mga kaya kong gawin. Masaya ako na, alam niyo, napapunta ko kayo dito sa Amerika. Masaya ako kasi nakita niyo yung mga apo nyo, nakita niyo yung buhay ko dito, na nadala ko kayo sa mga lugar dito na, alam mo yun, siguro ibang magulang naiingit siguro yung ibang magulang siguro parang sana anak ko rin ganun, di ba? So ako kasi hindi ako tumitingin hindi ako nagbibilang kung ito ba nabigay ko sa inyo, ito, ang gusto ko lang makita kayong masaya. Ayun, ngayon pa, last message sa akin, anong ma-advise mo
And what do you feel right now bilang Father's Day, no? Just to close the video, gusto ko naman marinig yung side nyo na ano yung advice nyo bilang ama sa akin sa mga future na mangyayari sa akin, and ano yung mga dapat na iwasan ko? Ito, total, banggit mo yan, di ba? Nakasama kita ng 6 months. So, siyempre, alam ko yung buhay mo. Alam ko yung ginagawa mo. Sa trabaho mo, wala akong masasabi. Talagang, workaholic eh. Yeah, that's one is bilib na bilib ako sa'yo. Pero ang sinasabi ko sa'yo, I mean, habang maliliit pa yung mga anak mo, laruin mo sila, yakapin mo. Kasi, hindi ko nagawa siya. Noted. Don't worry. At saka bigyan mo ng panahon yung asawa mo. Thank you. Kasi gusto ko talagang to kasi di ko pa kayo nakakausap deeply. Kasi hindi ba tayo emotional masyado. Gusto ko lang gusto ko lang talaga na makausap kayo, and gusto ko makarinig ng advice sa inyo para pag dumating yung panahon siguro, no? Pag dumating yung panahon na wala na kayo and namimiss ko kayo, siguro ito yung mga bagay na gusto kong panoorin. Na, alam yun, I try to create more memories. That's the reason why I create Stories by Rod. Kasi I want to create memories sa family ko, sa mga nakakausap kong mga tao. Ito yung hindi mo na mauulit eh. After this conversation, magiging normal na lang ulit. Ito yung mga hindi nagagawa ng anak. Kasi may mga anak minsan na nagtatanim ng sama ng loob sa magulang nila. And yun yung iniiwasan ko talaga. Na sinasabi ko kahit kanino, kahit gano'n kasama magulang mo pa rin yan. Yan nagluwal sa'yo sa mundo, and kung wala kayo, wala yung mga magulang na yan, wala rin kayo sa mundong to. Anyways, before we close the video, papasalamat ako sa inyo, and yung gift ko, may gift ako sa inyo for Father's Day. So, hintayin nyo lang. And, kamusta yung experience? Siyempre, anong tawag dito? May-interview kayo. Ini Stories by Rod. Kamusta naman? Pinaiyak mo, di ako naiyak. Hayop. Kamusta naman yung experience? Okay naman? Okay lang. Okay naman, yeah. Ayun, so yun lang naman pa. Maraming salamat sa time mo, and salamat sa pakikinig, and honestly, I will cherish this segment, this video, kasi never ko kayo nakausap ng ganito eh, never. So, ito pala ba, before tayo mag-close, kasi sa akin lang kayo nagbigay ng message eh. Ano yung mga message nyo sa mga kapatid ko? Ayan. So, para sa akin, kasi alam nyo na yung tama at mali. Basta, sabi ko na sa kanila, looking for good sana na yung ambisyon nila, kuwanin pa nila. Hindi lang hanggang doon. Gusto ko kasi lahat kayo umangat. Bago man kami mawala ni Mama, sana makita namin na medyo talagang para ang isipin muna nila, mahalin na yung sarili nila, mahalin na yung anak nila, and then, yun. Saka sila mangarap wag lang sila mangarap hanggang dito lang ako. Kasi, pag nangarap naman sila, hindi naman para sa kanila eh. Para sa anak nila yun. Di ba? Kanino ba yung pag umangat sila, may ginabang yung anak. Hindi naman sila eh. Exactly. There you go. Ayun pa. Thank you so much. Maraming salamat sa oras mo. Love you, Rock. And I love you so much. I hope hindi kita na stress. First time kita nakitang umiyak. So, besides doon na nawasak yung sasakyan before, ngayon lang kita ulit nakita na umiyak talaga ng solid. Pero I deeply cherish this moment. So, I love you pa, and happy Father's Day. Happy Father's Day, Papa. And
I pray to that the Lord may give you healthy and long life sa inyo ni Mama. And I also want to thank you for all of your sacrifices nung maliliit pa kami hanggang lumaki. And always sa support mo sa amin ni Yana. And I'll always be your little baby. I'll always be Papa's girl. And I'll always be here for you. And I love you so much. Happy Father's Day! Happy Father's Day pa. Stay healthy, stay happy, and wish ko po lahat ng mga dreams nyo na hindi pa natutupad at mga prayers nyo na pinagdadasal nyo kay Lord, soon i-answered prayer niya na. Ang wish ko is yun nga, huwag kayong magkakasakit, bigyan pa kayo ng mahabang buhay, kalakasan, at kagalingan. Bigyan kayo ng wisdom and knowledge sa araw-araw. Yun lang po. I love you. Bye-bye. Another story, another fun story, another Father's Day special. And I'm so glad that I interviewed my dad. Honestly, it's different experience. Like, you see, we cried. Super intimate. You know what I mean? Like, it's very rare to talk to your son or to your dad, like, how you feel, it's different. I mean, we're not that close, honestly. We're not that close. I mean, I told you earlier, I grew up without my dad, and when I got here in the US, this is the time like we enjoy, travel. This is the moment na bumabawi ako sa kanila. If you appreciate what I did for this Father's Day special, you can share this one to your father and tell them Happy Father's Day. Remember, they only live once, and this is the perfect time if they're still here. Tell them how you love them. Tell them how you appreciate them. Yeah, happy Father's Day to everyone. I hope you enjoy your day. And this is your day. Mabuhay tayong mga ama.